Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Jade, isang work immersion student mula sa Arimbay High School. Narito ako sa inyong harapan upang ibahagi ang isang kwentong tiyak, kapupulutan niyo ng aral. Ngunit bago tayo magsimula, maaari ba akong magbigay ng ilang katanungan? Nakapunta na ba kayo sa ilog? Magaling! Nasubukan niyo na bang maligo sa ilog? Wow! Naitanong ko yan dahil konektado ito sa tatalakayin nating kwento na pinamagatang Ang Mahiwagang Ilog na isinulat ni Rinchon Povnica at iginuhit naman ni Long Peric. Hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara na, simulan na natin! Ang mahiwagang ilog ay maganda at mahinahon. Umaagos ito patungo sa nayon malapit sa kabundukan. Umaasa ang lahat sa malinis na tubig nito, pagkain at maging daanan patungo sa ibang lugar. Si Tida na isang anak ng angka ng mga mangingisda ang natatanging kaibigan ng ilog. Araw-araw siyang lumalangoy at nakikipaglaro sa maaliwalas na tubig kasama ang ibang mga bata sa nayon. Ngunit, ang ibang taga-nayon ay iba ang paggamit sa ilog. Hinuhukay nila sa pangpang ang mga pambihirang mineral upang ibenta. Nagdulot ito ng mga dumi na kadalasan namang tinatapon ng mga taga-nayon pabalik sa ilog. Habang naglalaro si Tida at ang ibang bata isang araw ay may nalanghap silang kakaibang amoy. Ano kaya iyon? Tanong ni Tida. At nasaan na ang mga isda? Sigaw ng mga bata. Biglang nangati ang balat ng mga bata. Anong nangyayari? Pinilit nilang umalis pero sila ay nahagip ng malalaking alon. Umalis kayo sa daraanan ko. Sigaw ng alon. Anong nangyari, kaibigan? Anong nangyari sa iyo? Tanong ni Tida. Hindi na ako ang mahiwagang ilog na kilala mo. Kapag hindi kayo umalis, huhulihin ko kayo. Habang pauna sa pangpang ay rumagasa ang ilog. Nakaahon naman ang mga bata. Dumating naman ang kanilang mga magulang at tumulong sa pagbato sa nanggagalaiting ilog. Ngunit, lalong nagalit ang ilog. Winasak nito ang mga bubong ng kani-kanilang mga bahay at ikinalat nito ang mga basura sa buong lugar. Nang humupa na ang tubig, ay tumambad ang nawasak na bahagi ng nayon. Ang masama pa ay nagkasakit ang mga taga-nayon na gumagamit ng tubig ilog bilang inumin, sa pagluluto at kahit sa paliligo. Nag-isip si Tida kung paano niya matutulungan ang kanyang nayon. May paraan pa ba upang maging natatanging kaibigan niyang muli ang ilog? Tumungo si Tida sa ilog at namulot ng ilang piraso ng mga basura at baka sakaling makatulong ito. Nang naramdaman na naroon siya ay biglang umahon ng ilog. Takot na takot si Tida, ngunit hindi siya gumalaw. Tulungan mo ako, sabi ng ilog. Ayokong maging pangit at malupit, pero hindi ko ito mapigilan. Lahat ng bagay na inilagay sa aking tubig ay siyang nagpabago sa akin. Kasabay niyon, biglang nangiti muli ang tubig. Alam ni Tida na kailangan na niyang umalis sa pangpang. Upang matulungan ang kanyang nayon ay kinakailangan niya ring tulungan ng ilog. Naisip ni Tida na ang pagpapatayo ng dam ay maaaring makatulong magpakalma at sumaklaw sa ilog. Noong una, walang naniwala na makakatulong ito. Gayunpaman, sinimula ni Tida na gawin itong mag-isa. Hindi naglaon ay tumulong na rin ang ibang mga bata sa kanya. Nang makita ng buong nayon ang kabuluhan na ginagawa ni Tita, ay tumulong na rin ang mga ito. Galit pa rin ang ilog, ngunit hindi na nakakaabot sa kanilang nayon ang mapinsalang alon nito. Ngunit, hindi natapos ang gawain ni Tita. Tingnan niyo ang mga duming inaagos sa tubig, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan. Tatalon ako sa ilog at kukunin ang basura. Huwag! Masyadong mapanganib, sigaw ng kanyang mga kaibigan. Ngunit, hindi nakinig si Tida at tumalon pa rin ito sa ilog. Muntik na siyang itulak pailalim ng malakas na agos.
Tumaas na rin ang mga alon at nagbabadyang wasaki na naman ang nayon. Buksan niyo ang dam! Hiyaw ni Tida. Mabilis na ang tubig at kailangan mo nang umahon. Sagot ng kanyang mga kaibigan. Ang pagpapakawala sa tubig lang ang ating tanging pag-asa. Gawin niyo na ngayon, pagmamakaawa ni Tida. Sa huling sandali, binuksan ng mga tao ang dam. Rumaragasa ang tubig at tinangay nito si Tida, kasama ang mga dumi at basura. Hindi na iligtas ng mga taga-nayon si Tida. Kaunti ang pag-asa nilang makaligtas pa siya. Ngunit hindi natuwa ang ilog dahil nadamay si Tida. Kahit na rumaragasa ito, ay marahan niya pa rin inihatid ito pabalik sa Pampang. Nahirapang huminga si Tida kung kaya ay tinulungan siya ng mga taga-nayon na mailabas ang tubig mula sa kanyang baga. Nang nakapagsalita siya, ay bumaling siya sa ilog. Mahiwagang ilog, bumalik ka. Bulong nito. Nasiyahan ang lahat nang makaligtas si Tida. Ipinagmamalaki naman ng kanyang pamilya na nailigtas nito ang ilog. Simula sa araw na iyon ay hindi na dinumihan ng mga tao ang tubig. Nanatili itong mahiwagang ilog para sa kanila. Muli namang nakapaglaro at nakalalangoy si Tida at ang kanyang mga kaibigan. At dyan naman nagtatapos ang ating kwento. Katulad sa kwento, kailangan natin panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran upang maiwasang magalit si Inang Kalikasan. Muli, ako si Ate Jade na nag-iiwan ng kasabihang ang malinis na paligid, katiwasayan ng hatid. Huwag kakalimutang mag-follow, like at subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tiyak maghahatid sa inyo ng magandang aral. Hanggang sa susunod na kwento,